Ang pagkakasabi sa akin nung doktor nung onco, dun sa St. Luke, sabi niya, tinuro niya itong aking throat, Oo. hindi yan ang papatay sa'yo, iyan ang papatay sa'yo. Tinuro niya yung breast Oh my ko. God. Babayan ni Lord strength at we claim it na wala na yung cancer niya. Yun ang laging Amen. inano ko. And alam ni Beyan, mahal na mahal ko to. Sabi ko, Lord, tinitingnan, naghahanap kami ng ano ba yung reason, no? Mm-mm. Bakit namin nararanasan Mm-mm. to? At para sa akin po, makakaya lahat ng challenges ni Mami sa buhay. Wow. Ito pala Naiyak yung siya. puso ng anak ko. Ito pala yung Oo. puso ng anak ko na nakikita niya pala na handa ako lumaban para sa pamilya. Mm-mm. Kumbaga, pag nagkasakit po tayo ng cancer, hindi po yun yung katapusan ng buhay. Yun po yung pasimula ng gagawin pa sa atin ng Panginoon. Para makita po natin ang miracle ng Diyos sa buhay po natin. Hello, welcome to DNA Alvarez family. Yes. We have Hello. Emily, Yes. Richmond, and Hello. Jed. Ayan. Napaka-inspirational ng topic natin ngayon kasi si Emily ay na-diagnose ng cancer. Yes. Okay? Of the, Breast. stage 3A. 3A. Okay. 2015 yon. So, Yes. nung nalaman mo ito, nung 2015, paano yung dagok na dating sa'yo? Back then, ang sakit talaga nung nalaman ko kasi that time nag-iisa pa ako Mm-mm. na pumunta sa St. Luke's pa noon, alam Okay. ko, global. Hindi ko talaga, alam mo yun yung parang feeling mo, katapusan mo na. Parang di mo matanggap, totoo Parang pala yun. Blanco, lahat ng ano mo. Yes, Ikaw lang Tapos, nakakaalam nun. yes, ako pa, Okay. imagine ng time na yun, pumunta ako mag-isa Mm-mm. sa hospital para kuhanin yung result at kausapin yung oncologist dun sa result nga ng bali ang ginawa sa akin ng sono eh. So yun, ang nangyari nun, umuwi ako from St. Luke's na hindi ako nag-taxi kundi naglakad lang ako pauwi. Tuliro ka. Yes. Teka lang, bakit ka nagpa-check up? May naramdaman ka na ba? Nung time kasi na yun, yung cousin ko, na-diagnose din sa breast Okay. cancer din. Tapos pang 8 cycle niya nung kanyang chemotherapy, hindi niya kinaya. Kinuha siya ni Lord. Ganun. So, Naging kumbaga eye-opener Yes, namin oo. ng mga Awareness, Yes, oo. awareness. Kaya nagpa-check up ako, Oo. pero wala akong nararamdaman. Oo. So, nung sabi mo naglakad ka, tuliro ka, from Yes. St. Luke's to, To Bliss, sa bahay. Ang layo. Yes. lakad lang yun. Yes, And 2015. Paano mo binalita kay Richmond, sa asawa mo? Nung time na yun, nasa ano pa siya eh. Nasa work pa siya. Oo. So, nung nalaman ko rin naman na yun, hapon na, papagabi na. Oo. So, yun. Hinintay ko rin si Simon para syempre medyo, Pagod sa matinding trabaho. balita sa Oo. pamilya. Una ko munang nasabi kay Ate Grace. Anong reaction ni Grace? Syempre, nandun yung, kumbaga, ako, first sa family. Oo. Kumbaga, first sa family na malaman na yun nga, minadiagnose na cancer. Kaya, talagang, alam mo yun yung talagang umiyak talaga ako nung time na yun. Kasi, ang pagkakasabi sa akin nung doktor nung onco, dun sa St. Luke, sabi niya, tinuro niya itong aking throat, hindi yan ang papatay sa'yo, iyan ang papatay sa'yo. Tinuro niya yung breast Oh my ko. God. So, marinig mo yun. Oo. Parang katapusan mo na, di ba? So, nung Richmond, nung namagig na sa'yo, kamusta? Shock ako, syempre. Oo. Tapos that time, 2015, yun yung medyo yung career ko na naman sa work. Oo. Actually, kamo-promote ko lang. Mm-mm.
And then, siyempre, bagong promotion, bagong area sa trabaho kasi sa sales nga ako. So, anywhere saan. Nung nalaman ko yon, mahirap yung work, yung task, I have to decide Oo. kung focus ba ako sa family o sa work. Kasi kailangan mo rin magtrabaho di ba? Oo, kailangan ko magising ng maaga. Back then, bata pa si Jed, kailangan rin asikasuhin to dahil nawala din yung helper namin sa bahay. Mm. So, pinagtutulungan namin nung maliit si Jed para bumangon, at si Julian din nun. Pero may service naman that time. Oo. Pero they have to wake early as 4:30 or 5. Mm-mm. Kasi sinusundo sila ng 5:45, ganun Mm-mm. ka. Syempre, challenge yun. Stress ako sa trabaho. Oo. Kailangan, nasa dealer na ako ng before 7. Kahit na Quezon City yun. 3 months lang ako dun sa work. Nag-decide ako mag-resign. Para sa'yo. Yes. Para, Kasi, I have to balance Kasi kung focus ako sa work, baka mawala ako ng walang titingin sa kanya. Ang sister niya nasa abroad. Ang mother-in-law ko, may sakit. Mm-mm. Ang kuya niya, Oh my that God. time yata nasa Cebu pa yata that time Yes. or ano. Cebu. So may pamilya rin siya. May Mm-mm. bunso sila. Siyempre, siya naman titingin sa mother Oo. niya. Mm-mm. Kung ikaw lang talaga. So ako lang talaga. Oo. So Mm-mm. yun ang sinasabi sa office namin. Wala bang titingin? Wala po. Kaya I have to mag-decide na I have to take care of my Yeah. life. Pero ang hirap nun kasi nga syempre yung financial, kailangan mo mag-work di ba? Parang Yes. pag naisip mo yan, parang bahala na. Siyempre, ganon. hindi rin naman yung kumpanya na pinanggalingan ko before. Talagang malaking tulong at talagang magandang company. No? Mm-mm. Mm-mm. Siyempre, sabi ko, pag-alis ko sa trabaho, makakahanap naman ako, bata pa naman. Oo. Pero kasi yung asawa, hindi Mm-mm. So, maliit pa itong si Jed. Oo. Kaya, ang ginawa ng company, tinulungan ako. Mm-mm. Huwag ka mag-resign. Balik ka na lang sa dating work mo. So, may na-demote. Oo. Balik ako sa dating work. Mm-mm. Hindi na-demote yung promotion ko. Hindi na. To save my career. Talagang gagawin mo ang lahat, no? Pag mahal mo yung Oo, tao. kasi Oo. ano yun sabi nga sa vows namin kay Lord, Mm. till death do us part, Oo. through Yes. sickness and health. Oo. Diba, sabi. Yun. Nanindigan ka doon. Pero talagang, but with the help of yung family niya, family namin. Talagang ganun din. Shock talaga na ako Oo. noon. No? Shock. May, Sobra. yung first time na prayer circle kami kasi pastor yung kuya Oo. niya and pastora yung wife niya. Doon sa kwarto, di ko makakalimutan yun. Ipag-pray mo. Hawak kamay kami noon. Talagang bumuhos ako noon. Humingi ako kay Lord ng tulong. Sa harap ni Beth. Sinurrender talaga namin. Oo. lahat Sobrang kay Lord. And then, yun na. Nung na-release na, laban, Oo. tiwala, magdasal. Kasi naisip mo rin, meron kang anak na bata pa siya noon, di ba? Bata pa siya Wala 6 pa. years old. So, wala siyang alam, syempre, at the age of 6. Wala pa Oo, siyang alam. naririnig niya siguro. Pero, Oo. syempre, yung emotion niya ay ganun. Hindi, Mm-mm. hindi pa ganun ka-deep na, ay okay, may sakit. Ganun lang Mm-mm. siguro. Pero, syempre, Oo. isang 6 years old, hindi pa Oo. hindi pa ganun yung emotion niya patungkol sa mga ganitong circumstances Oo. sa buhay. May question ba sa'yo na parang sa Panginoon na bakit ako? Okay. Meron bang ganong factor na question mo? Sa patungkol naman dyan, dumating na sa isip ko na yung question ni si God is hindi ang inano ko, ang dumating sa ko nun sa isip at puso is laban to, Oo. nakasama ka Panginoon, parang ganun. Ang galing. Parang Oo. this is it. Oo. Alam ko Lord na itong problema o concern o itong circumstances na to, situation na to na binigay mo sa amin, Mm. kasama ka namin. Oo. Kasi yung battle na to, hindi naman sa amin, sa'yo to Lord. Oo. Yun yung Humuhugot ka ng lakas. yung inilagay ng Diyos sa puso Oo. ko. Na para, sa totoo lang, hindi ko talaga naisip na sisihin si God. Kasi, Oo.
ang ano ko, ang isipan ko noon, kunin mo ako, parang, ikabubuti ko din yun kasi alam Oo. ko, sa'yo ko, Lord, pupunta. Yeah. 'Di ba? Pero kung bibigyan mo pa ako ng chance para mabuhay, sabi ko, Lord, mabata pa yung anak ko. Kumbaga, kung tutuusin, nagsisimula pa lang kaming pamilya. nun. Yes, Kasi, oo. 5 years, 6 years pa lang kami. Yung marriage nyo. So, sabi ko, inano ko lang sa Panginoon, kumbaga, yun nga, yung pag-surrender. Lord, sinusurrender ko na sa'yo lahat. You're in control. You're in control, Lord. Kayo nakakaalam kung bakit nangyari to sa o nang mangyayari to sa buhay namin, sa pamilya namin. Yun. Kamusta naman sa'yo? Oo. May question ka kay God noon. Kasi feeling ko kasi pag ganyang asawa na ang tinamaan ng sakit, parang Yun. yung emotion ng lalaki sobrang humihina. Alam mo yung parang nag-breakdown ka, sabi mo, di ba? So, ano yung mga katanungan nun? Kung hindi ko siguro napakasawa si Be at yung katayuan nila sa buhay, at sabihin natin hindi siya, siguro hindi ko makikilala lalo si Lord eh. Oo. Siguro may tanong, pero sabi ko magtitiwala ako lalo. Oo. Lalo ako magtitiwala. Kasi nung una, kaya nga sa tulong, lalo kung alam mo yun, Sagrado Katoliko tayo, di ba? Yeah. Pero sila kasi Christian. Oo. So nung nag-mix up yung paniniwala natin and yung faith ko Mas tumibay. Mas lalo kong naniwala. And then sabi ko, kasama ako sa laban. Oo. Kasama din yung pamilya. Kaya nandun siguro pero hindi na, sabi ko. Oo. Tanggap na eh. Kasi Oo. we have to face the challenges eh. Kasi kung di mo i-embrace yung mga ganyang challenge o lahat yung pagsubok, lalo kang madadown. Oo. Diba? Lalo kang... Pero sa ngayong situation, kamusta ang treatment ngayon until ongoing pa rin ang proseso, di ba? Yes, ongoing pa rin. Ito na nga, nung, di ba, from 2015, last year, 2025, nag-recur. Ha? Okay. Nag-recur. Kaya pansin nyo, kakatapos lang nung aking chemotherapy, 12 session this time. At syempre, kumbaga kung tutuusin, ito na talaga yung tipong parang iisipin mo, Lord, nag-recur. So, this is it. Katapusan ko na talaga to. Di ba ganun? Humantong na sa ganun. Oo. Inisip ko na sabi ko, ay, hindi na ako magpapatreat. Bakit? March ng 2025, nalaman ko na to. Sinabi ko na rin sa kanila. Pero, tiningnan muna namin, hintay muna kami ng 3 months kasi magpapa-CT scan uli ako. Then sa CT scan, may nakita. Pero, dun sa liver ko naman, kasi dun, yun ang monitor, may nakita pero lumiit, pero may nadagdag. So, ang ina-advise ng oncologist is, kailangan mo na magpa-chemo ulit. So, eto na naman tayo sa kalbo na naman, nanghihina ka na naman, absent ka na. Alam mo yun yung, parang ayoko na. Kinausap ko ngayon sila, yung si Jed, kinausap ko, sabi ko, anak, eto, kasi, ano na siya kung tutuusin, may muwang na siya. Oo, 16 na siya noon, turning 17 na siya. So, nung kinausap ko siya, na parang ayoko nang magpa-chemo ulit. Ito na naman tayo, back to zero na naman tayo. Ano na naman, magpapa-alaga na naman ako, mawawala na naman ako. Parang ayaw mo maging burden ka sa iba. Ayoko na. Para sa kanila hindi naman eh. Pero diba? ang sabi ng anak ko, Mami, lumaban ka. Wow. Iyon ang sinabi niya. Lumaban daw ako. Kaya, yung word na yun, nag-strike sa puso ko na kailangan mong lumaban. Kailangan kong lumaban para sa pamilya ko. Kasi, kung tutuusin, bata pa rin naman siya. At, yun nga,
nilagay ng Diyos sa puso ko na, sige, kailangan mong pagdaanan ulit Oo. yan. Oh. Kasi, kumbaga, alam mo yung, yung pagsubok sa buhay na hindi mo iniisip kung kailan talaga, yeah. kung kailan mo matatanggap. Tapos, eto na siya. Kailangan mo lang harapin. harapin. Oo. Sa'yo, Jed, okay? So, paano mo tinake yun? Na nag-recur yung recently lang, last year. Di ba? Kasi 16 ka na. Medyo masakit din po sa akin kasi ang alam ko si mami malakas na po. Mm-mm. Pero yung sa panahon na yun, ramdam ko din na makakaya ulit ni mami na malaban yun dahil nakaya nga niya yung stage 4, stage 3. Stage 3A. Oo. Na cancer. Na-survive niya ng ilang years. Naabot pa akong graduate pa ako ng ilang beses. At alam ko din naman makakaya ni mami hanggang doon. Oo. Alam ko naman, may trust na ako sa kanya na kaya. Malakas ang loob mo na Malakas ang gano'n. loob ko. Siyempre, as anak, Oo. mahirap mawalan ng ina. Tama. Oo. Pero hindi ko Kaso, iniisip. Yun ang iisipin mo, Oo. diba? Pag nag-recur, wala na. Mm-mm. Siyempre, ang isipin ng bata, parang mawawala na siya ng mother. Mm-mm. Pero, hindi eh. Nakita ko sa kanya, kaya ako lumaban. Oo. Yung nagtitiwala siya na kakayanin ko at Mm-mm. dapat kong kayanin. Oo. Kaya, talagang humiling kami kay Lord ng lakas. Oo. Pagsama niya. Yun talaga yung the best. Ang ganda naman ng Mm-mm. yun pala yung kwento nyo. Yes. Di ba? Yes. Kaya matanong ko, during your battle na yon, so, saan kayo humugot ng lakas? Doon sa pamilya, sa isa't isa, sabi mo nga sa Diyos, no? Mm-mm. Pero siyempre, hahantong ka sa nag-recur, parang sabi mo, mag-give up ka. Pero hindi ka bumitaw. Hindi talaga ako Oo. bumitaw. Pinanghawakan ko yung, actually, noong 2015, talagang pinanghawakan ko yung word ni God Mm-mm. sa pamilya namin. Na, Yung Jeremiah 29:11 mm-mm. na, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Mm-mm. Plans to prosper you and not to harm you. Plans Mm-mm. to give you hope and a future. So, Ang ganda. talagang pinanghawakan ko yun na, Lord, alam ko, yung plan niyo sa buhay namin, though, hindi naman ibig sabihin, Lord, na kapag nakilala ka namin, kapag ikaw ang senior kami nag-surrender, pinagkatiwala namin buhay namin, is wala na kami mararanasang pagsubok sa buhay trials. Yeah. Kaya, alam ko, Lord, na yung plan mo sa amin is plan to prosper. Yes. At Oo. hindi mo though, nakakaramdam kami ng sakit. Oo. Paghihina. Oo. Panghihina, pero hindi, ang gusto niyo sa amin is better future. Oo. Yung which, yun? Yung Jeremiah 29:11. 29:11 Oo. is siya yun. Kasi Oo. pinanganak siya ng November, Oo. that's 11/29. Yes. Oh, ang galing naman. Yes. Oo, nagkataon. Yes. Oo. Kaya, sabi ko, Lord, tinitingnan, naghahanap kami ng, ano ba yung reason, no? Mm-mm. Bakit namin nararanasan Mm-mm. to? Yung pala, binigyan pala kami ng anak namin na kapag magre-remind sa amin ng kabutihan ni God. Oo. Which is yung verse na yun sa Bible na Jeremiah Ang 29:11. galing. Oh, Alam mo amen. na Oo. mo lang yun eh, kapag nare-realize mo yun, kapag dumadaan ka pala sa mga ganitong trials sa buhay. Alam mo yung trials na maghanap ka ng sagot, pero nandyan lang pala yung kasagutan. Oo. Yung True Bible, Oo. si Jed pa lang, siya na yung kasagutan Yes. Ayun. Oh, totoo. Diba? Gusto ko yun. Pero napaka talagang very important at tulad ng mga tinuturo sa amin, seek God talaga. Oo. Ikaw, Jed, anong mensahe mo sa mom mo? Sabi ko po sa kanya is, kahit anong hirap sa buhay, lumaban lang. Kahit anong sakit man na may dudulot sa kanya, lumaban lang. Kasi there's nothing impossible with God, lahat ay possible. At para sa akin po, makakaya lahat ng challenges ni Mami sa buhay. Wow. Galing na. Mensahe mo naman sa iyong minamahal. Naiyak naman ako. Ayoko umiyak pero maraming beses na kung kahit alam naman ni Mami Be Yes. na kahit ang comfort ko kasi or yung sinasabi nilang comfort area ko or prayer room ko sasakyan
bago or sa kwarto, yun yung mga prayer room ko. Mm-mm. Bago magtrabaho, bago kumalis, yun. Na talagang number one ng prayer ko sa kanya is Iyo ko. healing. Healing. Huwag siyang pabayaan ni Lord, strength, at we claim it na wala na yung cancer niya. Yun ang laging Amen. inano ko. Siyempre, sa Mm-mm. safety ng anak ko, safety namin, pamilya. And alam ni Beyan, mahal na mahal ko to. Ano naman mensahe mo kay Richmond at sa anak mo? Ayan. Masasabi mo? Ako, ang masasabi ko, I'm very Kay Jed mo na. grateful na sila yung pamilya ko. Kay Jed, hindi ko ina-expect yung narinig ko ngayon. Imaginein mo yun. Talaga? Yung alam mo yun, yung ito pala Naiyak yung siya. puso ng anak ko. Ito pala yung Oo. puso ng anak ko na nakikita niya pala na handa ako lumaban para sa pamilya. Walang imposible sa Panginoon. I love that. Oh. Salamat, anak. Saka Kay Richmond naman. sa kay Richmond. Julian. Talaga. Issue. Okay. Ano naman? Thank you. Kay Mon, thank you sa palaging support mo sa akin. Alam mo, dumarating yung time na kapag nag-chemo kasi, may time na mas mainitin yung ulo mo. Ay. Hindi niya ako maintindihan. Mm-mm. Kasi syempre yung pinagdadaanan mo Mm. nakakaramdam ka ng ng pananakit ng katawan. So, salamat sa patience mo, Daddy. Talaga, blessing talaga kayo sa akin ni God. Saka sa sa buong pamilya ng Alvarez, Fajardo, sa Mm-mm. inyo. Maraming salamat talaga. At saka yung lalo tayong pinatibay ni God Oo. dahil sa mga ganitong mga pagsubok. Oo. Alam mo, minsan naiisip ko, itong sakit ko blessing sa akin kasi natuto ka magpakumbaba sa Oo. Panginoon. Yung humility. Oo. Oo. Na talagang makukuha mong magpakumbaba. Oo. para At saka, sa Panginoon. mas stronger yung relationship mo kay God. Yes. Di ba? Mas napalapit kayo lalo, Yes. ang buong pamilya. Yes, siguro kung wala, sabihin natin, kung hindi ako nagsaka, wala yung mga ganitong mga pagsubok, siguro parang wala lang Oo. ang buhay, Mm-mm. 'di ba? Kaya ito, lalong tumatag yung tiwala namin sa Panginoon Mm-mm. dahil sa Oo. And, mensahe mo naman sa mga cancer patients. ang mensahe ko lang po sa mga cancer patient po na katulad ko, bali, tiwala lang po tayo sa Panginoon. Mm-mm. Have faith po na hindi po natin, kumbaga pag nagkasakit po tayo ng cancer, hindi po yun yung katapusan ng buhay. Yun po yung pasimula ng gagawin pa sa atin ng Panginoon. Oo. Pasimula pa lang po yun. Para makita po natin ang miracle ng Diyos sa buhay po natin. Kaya panghawakan po natin ang mga pangako ng Panginoon na we will never leave us Mm-mm. nor forsake us. Kaya kakayanin po yan sapagkat the battle is the Lord. Thank you Yes. po. Grabe. Mm. Di ba? Ilang years ka na ngayon na cancer survivor? Nasa 11 years. Congratulations. Yan ang matatawag nating milagro. Kaya nga. Di ba? Everyday talaga is a miracle. Oo. Kasi, imagine mo, parang kailan lang yung 2015. Oo. Pero, tingnan mo naman yung anak ko, Oo. 6 years old, 17 years 17 ka na. Oo. Diba? Talagang thankful talaga, Lord. Napakabuti mo. Hahaba pa ang buhay mo. Wow, thank you. Yes. Ang another milagro, magkaka-baby pa kayo Wow! ulit. Di ba? Anda ka ba? Di ba? Malay mo, miracle happens. Di ba, Richmond? Oo. Hindi, ang challenge ko sa kanya, kailangan natin lumaban. Kahit ako Mm. dahil may nagme-maintenance din ako,
gusto pa nating laruin yung apo kay Jed. Yun. Ah, yan. Yun yung vision na binibigay sa amin ni God ngayon. Oo. Na Gusto natin yung Ang galing. makikita pa namin yung apo namin. malaro kay pa Jed, namin. Yung mga apo, oo. Kasi ang bilis lumaki ng mga bata ngayon. Sana hindi sa Becky siya mapunta. Joke lang, ikakap ko yan. Serious at biglang ganun. Joke lang. Anyway, maraming salamat sa inyo. And keep us keep us posted, updated sa treatment mo. Yes, Naniniwala ako nagdagaling ka. Oo. Haba pa buhay mo. At mabubuntis ka pa. Yes. Uy, maraming salamat ha. Thank you. Yes. Oo. Thank you so much. Pagsusuri ng buhay, mga kwento ng tagumpay. Tutok na sa atin ay channel, mga showbiz updates, never miss a thing. Inspirational stories, hatid namin sa'yo. Talk show vibes, samahan kami. Go, go, go! Tutok na sa atin ay channel, entertainment, inspiration, at talk show. Ang DNA Channel, katuwang sa kwento mo. Oh my God, sino mo naiyak ako? Ang dami kay Eddie, di ba? Ayun. Ayan. Ayan. Tumatawa kaya sabi ko, gumano siya kaya mo, yan wala yung tanong. Sabi ko, Alam mo, papatapos na to kasi nagsabi na ako sa ano. oh, patapos na nga. Anong direct? Anong next natin? Ano nyo, ano yung mga, paano nyo, ano yung mga ginawa nyo, paano ilaban to, ano yung mga ways nyo? Ah? Yes. Oo nga. Wait lang, Hindi kailangan tama. makita ka daw. Hindi. Tama. Hindi tama. Tama. Kahit Hindi. hindi pala. Ito nga yung Kita naman? Hindi dapat naman? tabi tayo. Hindi nasa gitna. Diyan si Jed dapat. Nga, anak nga ito. Hindi tama. Dito ka. Magkasawa kayo. Oh, yan. Yan. Yung dito, Kikita yung sugat. kita naman yung, Hindi yan makikita. Oh, yeah, dito, ayan. Adjust ka pa. Backward ka pa. Ayan. Bakit ganyan lang? Bakit tayo gagalaw? Ganyan na. 1, 2. Mag-live camera action ka. okay, lights, camera, action.